Ah, V-Power diesel, matic lang. Sir, touch mo ko. Okay. Power diesel. Wala go black. Recheck ko, sir. Okay lang. Thank you. Tubig lang, sir. Okay pa po. Morning mga pare. Akyat tayo ngayon ng Baguio kasi long weekend. So this time puno tayo pero normal mode lang yung itatry natin. Last time nagtry ako ng sport mode, tsaka dalawa lang kami ni Mrs. Pero ngayon puno, mga bata kasama, pati yung puno yung mga gamit. Kasi kain lang muna kami para ready sa pag-akyat ng Baguio. Alam nyo, isa sa mga practices ko para sa maintenance ni Fortuner, para mapanatili ko na smooth ang takbo niya at maganda yung tunog ng engine, nilolong trip ko siya every week. Sa mga diesel fed engines kasi, sabi ng mga car experts, dapat nilolong trip talaga yan para mawala o ma-burn yung mga suot niya dun sa kanyang diesel particulate filter. So kahit i-search nyo yan sa internet, may mababasa kayo kung bakit kailangan nating i-long trip yung mga diesel na sasakyan natin. So isa yan sa mga sinabi ko rin sa mga kaibigan kong may-ari ng mga SUV, as much as possible dapat talaga nababiyahe siya ng malayuan. Ito si Fortuner, every week tinatakbo ko yan ng at least 1 hour sa open highway. So nakapunta na siya ng Antipolo, ng Taytay, ng Baguio pangalawang beses na, and then Eastern Samar, at iba pang mga lugar, as long na makaka at least 1 hour akong open highway. Hindi kasi nagiging smooth ang takbo ng isang diesel fed engines kapag babad lang sa traffic. That's why isa sa mga paraan para ma-burn yung suot doon sa kanyang DPF, yung nabanggit kong diesel particulate filter, is itakbo natin na malayo. Buti na lang long weekend, so may biyahe na naman na malayo si Fortuner. Pangalawang akyat niya ito ngayon sa Baguio. This time susubukan ko yung normal mode lang, and then puno yung sasakyan. This week kasi parang nakababad lang siya sa traffic for 5 days, Monday to Friday. Babad lang sa traffic. I see to it na every week na ibibiyahe ko na malayo itong si Fortuner. Ganon kasi yung design ng mga diesel engines. Pag mga gasoline fed na mga sasakyan, okay lang yan sa traffic. Pero pag ganitong diesel, dapat talaga ibabiyahe ng malayuan, highway driving, para yung mga suot niya dun sa filter ay matanggal. Siguro yung ibang mga sasakyan na mga diesel engines, tapos yung biyahe nila city driving lang, nagkakaroon talaga ng problema yung mga sasakyan nila. So sinasabi nila may defect kasi nga hindi ganon dapat yung pag-aalaga sa sasakyan. Binabiyahe mo yan ng malayo. Diesel engines yung pinag-uusapan natin. So itong si Fortuner magpa 5 kilometers na ngayon.
marami-raming na ring mga malayong lugar yung napuntahan nito. Cagayan, Baguio twice, Eastern Samar, Bataan, Tagaytay, Calamba. So every week yan, every week, para lang maganda yung takbo niya, smooth. Hindi katulad nung mga sasakyan na mga babad lang sa traffic. Talagang medyo hindi ganun ka-smooth ang takbo ng ganung klaseng sasakyan. Napansin ko nga si Trailblazer kasi mga 2 months ko na siyang hindi na ibabiyahin ng malayo. Parang hindi na ganun ka-smooth ang takbo niya. Siguro next week ibabiyahe ko si Trailblazer ng long trip. Nakasunod tayo sa D-Max 3.0, malakas din sa akyatan to. Innova naman yung nasa harapan. Tingnan nyo, naka normal mode lang tayo, parang wala lang kay Fortuner. So hindi na kailangan mag sports mode. Ito yung lamang ng mga diesel engines. Yung ibang mga gasoline engines mahirap umahon. Dati yung Juke ko, hirap talagang umahon dito sa Baguio. Maliban na lang dun sa CX-5, kahit gasoline engine siya, talagang malakas din sa akyatan yun. Ito ngayon puno ng gamit, pati pasahero, pero yakang yaka. Pag mga bagong biling sasakyan, magandang i-break in sa mga zigzag roads katulad ng Antipolo, Baguio. Kasi pag nagbe-break in ka, ang sabi ng mga car experts, dapat hindi constant yung speed, hindi laging mabagal, hindi laging mabilis. So katulad ngayon, tingnan mo yung speed natin between 35 to 50. Yan, pang break-in talaga dito. Yung break-in nitong si Fortuner, Antipolo tsaka Bataan. Pero maganda rin break-in na Pahon ng Baguio. Sa lahat ng mga naging sasakyan ko, yung medyo mahirap umahon, yung Juke, gasoline engine yun. Tingnan mo, tirik yung araw, sobrang init, pero kayang kaya din ng aircon, no? Number 1 lang, okay na, sapat na. Sa Trailblazer ko, pag ganitong tirik yung araw, number 3, hindi niya talaga kaya yung sobrang init. Isa ito sa mga good points ni Fortuner, maganda yung aircon niya. Pero minsan kapag halimbawa nagdala ka ng pagkain sa loob, at saka ito naka yung tawag dito, umiikot lang sa loob yung hangin, hindi galing sa labas, madaling bumaho sa loob.
So minsan ang ginagawa ko pag nagbabiyahe ako, yung hangin galing sa labas yan, para pumasok, ayan, yan minsan yung technique. Pero mas malamig kasi pag hangin sa loob lang yung nagsisirculate. Kaya mostly ganyan yung ginagawa ko. Pag medyo nangangamoy na, bubuksan ko lang dito para yung hangin sa labas papasok. Kanina pala sa expressway, first time kong nakita kung papaano mag-work ang pre-collision system ni Fortuner. Ang nangyari kasi, medyo mabilis yung takbo ko, tapos biglang bumagal yung mga sasakyang nasa harap, kaya biglang nag-red yung dashboard niya, tapos nag-warning, medyo maingay yung tunog, tapos kusa siyang nagbe-brake. Sayang nga lang at hindi ko nakuhanan ng video. Unang inakyat ko to, maraming nag-comment. Sabi nila kahit lumang sasakyan pwede makakyat. Tama naman, pwede kang umakyat na naglalakad pero nakakapagod. So ang point kung bakit nagkakaroon tayo ng testing sa ahonan ng sasakyan, para malaman natin yung capacity ng sasakyan, kung mahihirapan ba siya, ano yung magiging performance niya. Hindi natin pinag-uusapan dito yung point ng pag-akyat lang. So ang point dito, gaano siya kadaling umahon, hindi ba nahihirapan yung engine, makonsumo ba sa gas o sa diesel. Kasi mas makonsumo yan pag paakyat ng sasakyan. Yung halimbawa yung CX-5 ko, talagang makonsumo yon sa gas. 95 octane pa yung ginagamit ko noon. So ito at saka yung Trailblazer ko, matipid. Minsan pag city driving lang ako, halimbawa full tank, magamit ko yun ng mga 1 buwan. City driving lang, may kasama ng long trip, 1 beses sa 1 linggo. So katulad nito, napakalumang Tamaraw FX, kayang-kaya niyang umakyat ng Baguio, pero I think yung engine niyan medyo hirap. Pwede kang magbike paakyat ng Baguio, pwede kang maglakad, pero ang tanong diyan, mahihirapan ka ba? Siyempre mahihirapan ka kasi matarik to So nakasunod tayo ngayon sa Fortuner na 2.4 engine. I think Fortuner G ito. So dun sa gusto ng Fortuner na hindi ganon kamahal, below 2 million yung price, pwede nyong piliin yan. Nasa 1.8 something, pampamilya din. O di kaya yung nasa unahan, Montero, below 2 million din yan, lalo na yung manual. So pwedeng 7 o pwedeng 8 yung sumakay, so pampamilya. Pero ngayon yung gusto kong bilhin yung 5-seater lang, diesel engine pa rin, para sa mga long trips. Pang city driving lang, maganda ngayon yung mga hybrid. Ewan ko lang pag ahonan, kung okay din yung magiging performance niya. Ang lamang kasi ng mga diesel engines sa mga gasoline engines, yung fuel efficiency. Mas matagal mag-burn, mas maraming energy, kaya mas matipid. Kaya karamihan ng mga sasakyan sa probinsya, mga diesel fed.
Fortuner, Montero, meron mangilang-ilang Ford, meron ding mangilang-ilang Trailblazer, pero majority mga Fortuner. Kita mo mga negosyante, kontraktor, judges, prosecutors, karamihan namang sasakyan nila Fortuner. So kung ayaw mo ng marami kang kapareho, huwag kang bumili ng Fortuner. Pero kung gusto mo ng peace of mind, ng brand of reliability, bilhin mo yung Fortuner. Marami kasing piyesa yan available. Tsaka simple maintenance lang, okay na. Change oil filter, etc. Yung mga basic maintenance. Eto, 2 beses pa lang ako nagpa-change oil, 1,000 km at saka 5,000 kilometers. Laging ahead of schedule. Kasi nga minsan sa city driving, babad sa traffic. So I see to it na laging earlier yung maintenance schedule ko. Hindi ako nagpapalampas halimbawa ng 1,000 o di kaya 5,000. Alam nyo mga pare, habang tumataas yung mileage ni Fortuner, mas nagiging smooth ang takbo niya. Hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit. Siguro dahil nakapag-adjust na yung engine niya. So, umaambon, malapit na rin kami sa Baguio City. Doon po sa mga ibang owners ng Fortuner, pwede po kayong mag-comment para i-share yung inyong mga good practices para mapanatiling smooth at maayos po ang takbo ng sasakyan. So, maraming salamat po.